Mimi, yeah, ay. Oh, narinig mo yon? Ang perfect ng nota ko, di ba? Ikaw ba? Patingin naman ng nota mo. Uy! Eme lang. Hello, everyone! Ako nga pala ang inyong kanota mula sa tanghali, umaga o gabi. Welcome back to Nota Podcast, kung saan lahat ng nota ay makikita at mapapakinggan. Ako nga pala si Geraldine mula sa Kasalukuyan. And our episode for today is a fascinating one. We all know that everyone loves music and we have our own music taste, our individuality, yung nagre-represent sa atin. Nakikinig tayo sa mga kantang nakaka-relate tayo, yung nararamdaman natin yung meaning. And every Filipino, everyone regardless of their age, there is that one iconic song na kapag napakinggan nila, may isip nila na, ay, parang panahon ko to. 'Di ba? Lalo na sa music industry ng Pilipinas, sobrang makikita at maririnig mo kung gaano nag-evolve yung music natin. Kasi mula sa mga simpleng pilantik sa gitara para maharana yung binibining ninanais mo, hanggang sa mga experimental music ngayon, sobrang makikita mo kung gaano kahalaga sa mga Pilipino ang musika. Even way back before 90s until now. Kasi it is one of the things that Filipinos are great at, like singing, listening to music, making songs, ganyan. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's welcome our kanotas for today dahil sobrang hirap nila i-invite dito. Kaya ano pang hinihintay natin? Pasok na po! Wow! Wow! Kasi pakita mo. O Ay, check. Oo. check. Yung boots ko po, from, Marikina, of course, support local. Ayan, Wow. makikita niyo pa yung boots ko. And yung dress ko, galing sa Ataol. Ataol ni Lola. Ay, po. Uy, in fairness, your lola has a taste, Ay, ha? diba? Oo, sobrang ganda ng color. So, ay, inati shawi tayo. Wow, may bakulot si ate girlie. Good afternoon. At sino ka naman dyan? Ako si Miss Shawi. Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Ang soft girl Oo naman nga, ni soft Shawi. girl pala ni Shawi. Yes Akala ko po. pang ano siya eh, yung pambiritan, di ba? Ay, oo. Pambira. Ako, check it. Ay, Con suela, chichiri con coila, bochike, Di mo naintindihan? Kasi ayun talaga yung lyrics niya. Di mo maintindihan. ganun pala dapat. Ganun talaga. Naka-denim si Kuya Yeah. mo. Napaka... Parang, isang balak lang. Uy, gangster! Save me naman po! Wala. Magkahawak ang ating kamay. Aura, kaya ka aura si ate. Wala pa din akong kaholding. Ay, kawawa ka naman. Akin na. Ay, ayun, meron na kaholdingan si mama. Laba ko sa'yo. Apo. Nang may love ako sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay. Pero hindi nagtagal, lumabas din ang tunay na... Sino ka naman dyan? Sino ka naman dyan? What's up mga kanotes? Ako si Cedrix mula sa era ng 2000s. Siyempre, hindi lang kayo gaganap dyan. Meron pa tayong, kalma, Sige. Paano ba yun? Hindi ako masyadong familiar, pero bakit nga ba tayo ulit nandito? Ba't kayo nang gugulo sa akin? So, andito nga po ulit kami para i-discuss yung mga genre and yung music and of course yung mga artists sa mga eras namin. Yes. Ayun, di ba? Yes, guys. So, magsisimula na po ako since ang bet ko talagang music ay nung sa 1960s. 1960s. Ayan, di ba? Very soft girl. Di ba? Very, ganon. Okay, so, noong 1960s po, ito yung nauso yung fusion ng rock, folk, and ballad. So, Kaya nga, ano yan, sa isang song lang? syempre, kaya maririnig mo siya na nandun yung lahat ng different genres dun sa mga music na yun. Can you give us an example?
Isa sa mga alam ko is, ito very focus siya eh. Yung, alam niyo Leron Sinta? Ay, oo. Everyone's Yan. familiar Di ba with alam that. niyo yun? Oo, tama. Sige, kantahin natin yung mga mga 2 lines. Ay, 2 lines. Oh, two-liner? Oh, ako na. Oh, sige. Leron Sinta. Oh, Parang isang line lang yun. May accent ang laron sinta na. Pero- Pero may accent. ay, pasensya ka na. Kasi nung panahon namin, more on English yung mga kanta. Kaya pala. Diba? More on English yung mga kinakanta. Kahit na nung 1950s is nagkaroon na ng emergence of Filipino music. Noong sa panahon ng 1960s, mas marami ang mga cover bands kaysa sa mga original rock music na banda. Oh, so, Diba? nag-a-adapt lang tayo. Kasi nung 1960s din, dito nagkaroon ng mga electrical instruments. Dito na-introduce yung electrical instruments na ginagamit din ng generations nyo today. Yes. Diba? So, ayun siya. Then, isa sa mga pinakakilala ng mga artist, yung, di ba yung kinakanta ko kanina? Kilala nyo ba yun? Oo Si, naman. si Nora Honor. Kaya ba? Oo, diba? Walang himala. Ano ka? Oo, yun. So, nanalo pala siya sa tawag ng tanghalan in 1967. Uy, hindi ko alam yung fun fact yan. Oo, Hindi yun, fun fact. Oh. So, tinagurian siyang the golden voice. Kaya, May ganun pala. So, kasi nakilala yung rendition niya ng Pearly Shells. Pearly Ayun. Shells. Na umabot din sa ibang bansa. yung kinakanta mong song. Oo, kanina. yung Pearly O baka hindi nila, ay, ganon. Ganon. Medyo malambot tayo, malambot ate. tayo, ganun. Pang summer song pala ito. Oo, soft girl. Ayan, ikaw ate. Ako naman, guys. So, i-flex ko lang kasi 1970s to 1980s, ito na yung mga panahon na hindi na tayo gaya-gaya. Ay, Original Original na tayo. Yes. Uy, ano yan? Kaya ka daw. Ayun, hindi na tayo kumukuha or, in-adopt na natin. Pero, ngayon is may sarili na tayong compose. Kasi dito na rin umangat, dito na simula yung OPM or yung organisasyon ng mga Pilipinong mga awit. Ay, hindi ko alam yun. Kaya Dito nga eh. nagsimula yun. At dito rin nauso yung disco fever. Alam niyo ba yun? May lagnat yung disco? Parang ako, ganun din ang Mali. isip ko. Dahil may lagnat yung, hindi, mali ka. At bata ka pa, no? Bata ka pa. Hindi mo talaga alam. Dito nagpapasikatan yung mga awit natin. Dito nauuso yung mga sayaw na kanta. Ay, paano yun? Paano yun? Katulad na lang ng, ano ba tawag dito? Bongga Kaday. Sabi nga, sige nga, pakitaan mo kami. Ganito. Kung gaano ka kabongga, day. Tinayuan ka. Ay, wow! Tinayuan tayo. Ayan, Bongga Kaday. Alam nyo na yan. Alam And natin. dito din nagsimula yung, pinag-aaralan nyo, te. Alam nyo yung anak? Freddie Aguilar. Yes. Freddie Aguilar. O sige, sabay-sabay natin Sige, sige. Yung una mo na. Ay, okay. 1, 2, 3, go. Nang Isilang ka sa mundong Oh my God, pwede na tayo mag-choir. Tenor! ng boss niyo. Oh my God, blending. Di ba alam nyo? Alam Oo. nyo. O, sabi ko sa inyo, kasi dito na nga nagsimula ang lahat. Dahil sa atin na to. Panahon natin to. Oo. Tayo na ang sisikat. Love it. O, ikaw, te. Ay, ikaw! So, ayun na nga mga kanotables. I am a 1980s to 1990s babies. And I watch and listen people's sadness, grief, smile, laugh, and love Bigat, ang bigat. from listening music. Lahat ng emotions na sabi. Yeah. Grabe. Kaya yun? Hindi. Kaisan? Oh, di ko rin kaya yun. So, just a little background from everyone. From 1918s, naabutan kami ng martial law. Yeah. And eventually, ended in 1981. The ending of the regime era was making music kind of strict, and especially from lyrics compositions. Ay, oo, kasi di ba naming bawal niya? Ito sobra. Like, onting sabi-sabi lang, beng-beng ng katapat.
Yes. Grabe Bang, yun. bang. Well, It must be hard no living sa panahon na yan. yeah, Nakayanan yun. Yun nga. buti, kinaya ko. Oo. Buti nakatago kami. Oo, nakatago kami sa disco fever. Alam niyo ba, mga tampok na mga awitin talagang nakilala sa sariling atin? Tama, ang original na Filipino music between 1980s and 1990s, ang OPM ay pinangunahan ng mga artista at kilalang singer. Well, Oh. Sino yung mga Sino, kilala? sino Oh, yan? sino Sino yan? yan? Baka kilala din natin. Gary Valenciano. Mr. Pure Energy. Oh. Kasama rin dito si Sharon Cuneta at ang grupong Apple. Nagbalik si Lalo. Ate Shawi. Ah. Nagbalik si Ate Shawi. In this time kasi, gumagawa ka pa rin ng kanta. Ang tagal pala ni Ate Shawi sa Kaya industry. nga. Oo. And also, noong 1980, sumikat ang awiting Batang Bata Ka Pa na original na piyesa ng inawit ng Apo Hiking Society. Ito ay sumiilalim sa pagiging ito ay Inosente yung mga bata, gano'n. Yeah, ipinapakita sa mga- Marami ka. Oo, alam din yan. Siyempre, batang-bata pa ako. dito rin binibigyan din ng pangangailangan matuto at maunawaan ng mga komplikadong senaryo ng mundo. Uy, great meaning, ho. As it ended, the 1980s was an accelerating era for the Philippines music. Nakaka-proud. Yeah. Parang dito na yung foundation, Oo, ika nga ito nila. na yun. Balita ko, di ba dito din sumikat yung karaoke? Yeah. Kaya di ba din ipasok? Oo, Mari, ang saya-saya natin nun. Talagang 100! Wow! Oh, yung ganun. Ikaw, Kurt, anong Ah, kinakanta mo sa karaoke? So, ito na nga. Isa sa mga sumikat noong 1980s. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yeah. Parang familiar sa akin. Oo, So, nga. man. Oh, pwede. Andrew E. Yeah, Andre, it The was... standard of Andrew E. Ganun din ang pasok nung 2000s. Tama ba, Cedric? Tama. Oo. Grabe sobrang ganda. Oo. Pero di ba bago pa si Cedric? Ako muna. Si Madam muna. Ang millennial lang taon, kayo talaga, Ay, sorry. nakalimutan niyo ako. Sorry mo. Grabe. Wala na nga kahawak kamay kanina eh. Sobrang workaholic mo kasi. Ay, ito na nga. Ito na nga. Oo. After ng 1980s, which is kami nga, ang mga millennial, which is 1990s to early 2000s. And dito nag-emerge yung mga iconic na banda like Eraserheads, Liver Maya. And what I like about this era namin, kasi gumawa sila ng sariling identity nila pagdating sa mga atake ng mga banda. Kasi kila Kurt, ang atake nila is yung funk rock. Sa amin kasi, alternative rock. Oo, I Mga very opposite talaga ng 1980s. And ayun nga, isa sa mga sumikat na banda nito is yung Eraserheads or tinatawag din nilang E-Heads. Hanggang Oo. ngayon yung songs ng E-Heads ginagamit sa jamming. diba? Every high school. Mga chill rock lang, ganun. And dahil din sa kanila, yung pag-angat ng music industry natin, yun din yung naging daan ng mga ibang OPM natin, ng mga ibang banda. Kasi ginawa silang inspiration. Tama. diba? Puro banda na. Puro banda na talaga. Totoo. Pero syempre, hindi lang naman puro banda. Kasi may mga solo arts din na sumikat nito. Kagaya ni very famous ang ating Francis M. Francis Magalo, nakilala niyo ba? Yes, Kaleidoscope Oo naman. World, yes. And isa sa mga sumikat yung kanta is yung about sa atin to eh. Ang mga kababayan ko. Mga Kababayan ko. Rock na! Dapat na malaman nyo. Eh, Believe ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino. Filipino pride yan. Oo. And ayun nga, dahil dito din sa music niya na to, dito din nag-mark yung pagsikat ng nationalistic rap nating mga Pinoy. Sa Filipino hip-hop, di ba? Oo. Ang ganda, ang ganda. Kaya, nakaka-proud talaga. Oo, kasi dito din talaga nagsimula na nakilala na tayo. Tama. Kasi naaano din na tayo sa ibang bansa. Naka-establish na tayo ng brand. Tama. Itong Filipino pride. Oo. Feeling ko, may pasabog Oo nga eh. ayan. Hindi siya Ready na ako eh. Kasi, Ito na siya,
Ito na Kasi siya. itong next na pag-uusapan natin, for sure maraming makakarelate dito. Lalo na yung mga batang 20s katulad ko. Kaya from nostalgic hits to timeless Yung classics. pamangkin ko. Ay, ayun, let's travel back to 2000s. Alam niyo ba mga kanota, ang unang dekada ng 21st century ay isang panahon ng pagbabago para sa Philippine popular music. Bakit? Transformative. Dahil Oh, wow. merong shift from the dominance ng mga traditional na genre to the embrace of diverse influences. Pag sinabi nating traditional genres, ito yung mga genre na unang humubog sa musika ng Pilipinas, katulad ng ballad, disco, and rock. Oo, yung mga binanggit nyo kanina. However, yung music scene during the 2000s is characterized by Filipino sounds with international influences. So, in terms of trends, ang music ng 2000s ay fusion ng mga genres that ay Halo-halo na sila. It became Tama. contemporary. Kaya nga, Yeah. oo. Parang yung influence talaga Inadapt, internationally. tapos oo. binago. Parang sa'yo, Mano, parang nag-adapt lang din. Pero hinaluan ng Oo. pagka-Pilipino. So great. Ayan. So, down to our second point, ay sino nga ba yung mga local artists that shaped the music scene during this period? Sino nga ba? In O Pinoy- sino ka nga ba? In Pinoy rock bands, we have groups like River Maya, Oh. Parokya ni Edgar, and Puro grupo Sponge talaga. Cola. Umabot din para sa inyo, sa mga panahon nyo. Actually, dito rin nabuo yung mga showbiz titles. Like in OPM, we have Asia Songbird, Eugene Velasquez. Ay, meron mga title. Popstar royalty, Sarah Geronimo. Golden Mama. Golden, diba? Siya ang pinakauna. Tama. Oo. And we have Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. and Sayang. Concert King of the Philippines, Martin Nieves. Yes. Yan. So for the last but not the least, and syempre the most important, ay yung mga hit songs during the 2000s. So let's take a quick memory lane with our first in the list. We have Stupid Love, a song featured by Andrew E., Blackjack, and Salbakuta. So this song is released in 2002 and dinidescribe nito yung painful experience of being in a one-sided toxic relationship. Ang sakit talaga. Grabe naman. Kaya pala stupid love ang title. Totoo. Next is Jopay, a song by Mayonnaise, released in 2004 naman, and it tells the story of a person who is deeply in love, but who does not feel the same way, yung kanyang minamahal. So parang one-sided din. Grabing mga songs. Grabe. Ito, May yun. mga story behind talaga. kaya yung nga mga eh. galing. Ang ganda. Alam mo, feeling ko, meron ka din. Kaya nga eh. Actually, yung continuation nung kay Cedric's. Kasi as Filipinos, we're such romantic people. Totoo. 'Di ba? Makikita mo, simula't simula, we all include into our songs the feeling of being in love, our experiences of being in love, being broken. Ayan. Sa akin naman, kasi dito nag-emerge yung mga Jejemon days. Diba? May mga millennials like yung na nagde-deny sa Jejemon Pero days. hindi ko nga bet yung mga Kaya yan. nga! Pero once Pero- you play a song ng hambog ng okay. Sagprok, Nakakanta ko talaga Kaya actually nga yung eh. paligid habang naliligaw ako. Feeling ko mas alam niya kaysa sa'yo. inisip ko kung bakit ganito ang langit. Ganon. Kaya nga eh. Pala mo, pinapakinggan ng mga Pero dito din nagsisimula yung mga backlash. Kasi 'di ba? Dito nagsimula yung paggamit ng mga explicit words. Oo, mga very vulgar Oo, ba? mga vulgar Mga nga. balbal. Tsaka isipin mo, yung mga audience nila, ang mga minors Mga bata. below 15, kaya nag-etch talaga sa Filipino youth kung ano yung meaning ng song na yun. At minsan, nami-misinterpret nila, nagagawa nila yung mga hindi naman nila dapat gawin, di ba? At isa pa, nag-emerge din sa panahon ko ang OPM ulit. Kaso with that twist, nilagyan nila ng spice. Sobe! Yes. May spice. Kasi dito na nadagdag yung mga experimental tones. Mga ganon. May mga chiki mga ganon na. Oo. Galing. Kilala nyo ba ang December Avenue? Ay, oo, parang Of course. napapakita yung anak mo.
Oo. Alam natin yan. Ito yung mga ginagamit ng mga Gen Z sa mga TikTok edits. Kahit sandali. Ganon. Birit na Oo. birit! Palungkot pala to. Yung mga slow reverb. Mga ganon. Pero aside from the mixed genres at saka yung emergence ng OPM, like Pen and Ben, ganyan, nag-emerge yung mga indie bands like Four of Spades, Juan Carlos. Sila yung mga nagtatop na sa charts internationally in demand. May nabasa ako yung SB19. Kaya nga wait. Yan, medyo ngayon pa yan pausbong pa yan. Pero sila yung nag-top talaga na yung latest ni Juan Carlos, Ere. Yes. Oh, di ba? Nag-number 1 to. Worldwide ha. May mga Worldwide? listeners siya internationally. Yes, tama. Di ba nakaka-proud? Totoo. At dumagdag pa SB19. Galing natin. Totoo, nag-perform sila sa VMA this year. Kaya nga, di ba, sumasabay sumasabay sa emergence ng K-pop. Di ba? If you're not familiar with K-pop, ito yung mga Korean groups. Ang laki kasi ng fan base nila dito sa Philippines. Kaya, na-adapt natin yung culture nila. Syempre, sumasabay tayo sa globalisasyon. Yes. Di ba? Ayun. Nung una, sobrang heavily inspired ng team ng SB19. Pero ngayon, nahanap na nila yung identity nila as a Filipino. Sobrang prominent na ng Filipino. Totoo, nice, 'di ba? Isa pa, gusto ko talaga yung mga artist na ganun, yung ginagamit nila yung songs nila to express reality. Ayan. Oo. Like Glock 9, Serena, Upuan, 'di ba? Yung mga socio-economic issues dito, natatackle through songs. May mga gumagawa pa ba ng kanta ngayon ganun? Bihira na lang, no? Bihira na lang. 'Di ba? Sobrang daming naganap throughout the eras. Totoo. And so, ayun nga napansin ko na magmula sa 1960 to the present era na nagkaroon na ng sariling sound. Nagkaroon na ng individuality ang Filipino music. And talagang masasabi mo original siya. 'Di ba? Kasi nung amin more on cover bands lang. Mas Nagiging confident na. mas nakilala Na-preserve sila. natin yung language natin. Mas nakilala sila dahil sa renditions nila ng kanta ng The Beatles, ng Elvis Presley, ganun. Pero ngayon, meron na tayong sariling atin talaga. So, nakaka-proud. Pero, siguro ang downside lang na masasabi ko is yung mga nabanggit mo kanina na napansin ko na yung mga listeners ngayon is hindi na nagpo-focus sa lyrics, pero more on Sa beats. sa beat and sa sound. Kung ano yung nung kanta. papatok sa TikTok. Ayun. Oo. Kaya yun lang yung sana mabalik natin, no? Yung message sana talaga nung song. So, ayun lang for... And ang sasabi ko lang din, sa kada era na sinabi nyo, every era pala talaga, very influential siya sa mga bagong eras din. Kasi yung mga banda at mga artist na sinabi nyo nun, mas nag-push to sila, parang mas nagbigay sila ng motivation ba sa mga bagong generations na sasabak naman dito sa industriya nito. Sila yung naging reference, no? Oo. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ba nagagamit pa rin yung vinyls. Kasi sa amin, ginagamit siya for, pangkinig talaga. Pero parang ngayon, parang for collection na lang siya, diba? Mga cassette tape. Oo, Kasi ngayon, wala puro, na ano yun yung ngayon. Digital na. Tama. iTunes, apps, diba yun? Oo. So, ayun naman, alam naman natin na mga kanta ay nakakapekto sa ating mga Pilipino. So, hindi naman talaga mawawala ang pagiging jolly at kasiyahan sa mga Pilipino when it comes in music. Yes, that's Kahit right. nasa likod ng hirap, sa buhay at kakulangan, napapanatili pa rin natin ng ngumiti and to influence in a good way. That's right. At sobrang tingkad ng smile natin mga Pilipino. Ay, mga happiest place in the world tayo, di ba? so, at nag-iwan ako ng isang kataga. May wait lang. Laging tatandaan na ang bawat pyesa at liriko ng bawat kanta ay may istoryang pinangagalingan. Tapos na. Taray. Nagmamadali si mother. Yung anak ko babantayan. Kaya pala. Ay, di ako din. Magmamassage pa ako kay Pilita Corrales. Pons na rin ako, guys. Punta pa akong club. Bye, ate.
Bye-bye! Hello? Ayun, yun lang. Naiwan na naman ako. 'Di ba? Lagi na lang ako naiiwan. Okay na, sanay naman ako. I am in my independent woman era. Ah! Pero, pwede ba pa-play ng Di Na Babalik by this band? Hindi na. Cut na tayo. Ay! Bawal na. Oh, sige. Thank you, everyone. Thank you so much for listening for today's episode. Cut na daw. Bye! Cut na tayo. Mas ka na dyan, akin na yan. Mas ka na dyan.